Meron tayong available CT100, CT125 at CT150. Okay, so itong ating GRP swing arm is plug and play na po siya sa chassis ng ating CT100. So din nyo na kailangan pang magbubutas o papalakihan yung butas ng inyong chassis para lang may kabit yung ang mga lighting swing arm plus 2, plus 3, plus 4, up to plus 5. Okay, so yung available natin ngayon na para sa CT100, CT125 at CT150 is ang GRP. Okay, so itong GRP natin guys, bubuksan natin ang GRP natin na swing arm. So ang available namin ngayon is kulay silver. So ayan siya guys, plus 2 swing arm sa CT100. So CT125. Okay, so ayan po siya yung ating GRP swing arm na plus 2 sa CT100, CT125 at CT150. Okay, so isa-isahin natin kung bakit siya nagiging plug and play. Okay, so yung ating chassis ng ating CT100, CT125 at saka CT150 is 10mm po yung butas dito sa may bandang chassis nya. So which is yung ginagawa ng iba, kasi yung swing arm na lighten ng iba is nasa 12mm din dito at saka dito. So ang ginagawa nila para mapasukan ng 12mm na axle, yung mismong chassis ng ating Badja is pinapalakihan yung butas. So which is may bad side kasi doon, kasi pag once na masisira yung ating swing arm na lighten, di na natin siya maibabalik pa sa kanyang stock na swing arm. Okay, so ang nakaganda nito, mayroon tayong 10mm na butas dito saka dito. Then yung ating chassis ng Badja is 10mm din, at saka meron na po tayong axle guys. So, ito po yung axle natin na 10mm. Then meron na po siyang spacer. Ayan, itong dalawang ito yung spacer na ilalagay natin dito at saka dito. Okay, so yung spacer na yan yung magsisilbing balance ng ating swing arm papunta doon sa ating chassis. Okay, at saka ikakabit natin ito. At ang nakaganda nito is yung ating axle sa chassis is mahaba. So pwede natin ibalik yung ating footrest. Sa mga gustong ibalik yung kanilang mga footrest is pwede siya guys. Okay, and then punta naman tayo dito sa ating bandang likuran, itong ating rear axle. Okay, yung rear axle natin guys is mahaba po siya. Okay, ayan po siya. So sa rear axle natin na ito guys is pwede natin ibalik yung ating stock hub. Okay, kasi yung ginagawa ng iba, nagpapalit sila ng Wave, XRM. So pwede din naman yun, but dito sa atin is pwede natin ibalik ang kanyang stock hub. Okay, so mayroon din po tayong video tutorial paano natin ikabit ang stock hub para di na kayo gumastos pa ng malaki. Okay, then next is mayroon din naman tayong bushing ng shock. Okay, kasi yung stock bushing ng shock ng CT100, CT125 at CT150 guys is 12mm po itong butas dito ng kanilang shock bushing, which is kapag ilalagay natin ito dito yung kanyang 10mm, ayan yung butas na yan, 10mm kasi yung butas na yan, maglalagay tayo ng 10mm dyan, saka yung bushing niya sa shock is 12mm, may possibility talaga na aalog-alog yung ating shock. So sa ating plug and play na swing arm para sa CT100, CT125 at CT150, may kasama na po siyang 10mm na shock bushing. So dalawa to siya guys, ayan guys. Okay, so kasama na din siya sa ating set. Ayan, so kasama na siya. So di na kayo mahihirapan pang maghanap ng bushing, di na alog-alog yung bushing ng inyong shock. Okay, so sa mga gustong mag-order po sa atin sa ating GRP swing arm na plug and play sa CT100, CT125 at CT150, direct message lang po kayo sa aking messenger, at meron din po tayong video tutorial paano po siya ikabit. Okay, so sa mga nagtatanong sa
price ng ating swing arm is maaari nyo po akong i-PM sa aking messenger. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood.